Show with Jojo A. Featuring tonight. Good evening, hello Jack. Good evening, gentlemen. Thank you, thank you. Guest time on the show. And our guest friend is a friend of the program. Every time he has something new, he comes by and I invite him and he tells us about it. But a little, ano lang about him, he is an indie actor, a mainstream actor. He comes out also in several commercials, one of which is yung diaper commercial na tinanggal na. Kasi nga, he plays Lapu-Lapu. Kasi yung pala, ang pinag-awayan lang tawag doon, diaper lang. Tinanggal yan. Pero importante, bayad naman siya. Pwede na. Ano po ba yung ginawa? Marami to. And you know what's so nice about it, his being an actor, he has done movies in Hollywood. Yeah. And now he garnered some new awards that he's going to tell us about it. There's a lot of things going on with him, but I'm just very happy that every time there are things about him, he comes by the show and tells us about it. Please welcome on the program my very good friend, an actor's actor. Oh, Yan. Leon Miguel. Yeah, yung pala, Leon, hindi ko nasabi. Isa pa. Before we go, isa sa pinakasikat pala na ginawa mo lately, yung naging viral video na, hostage taking, marriage proposal. Yep. Before we talk about that, say hi to our viewers. Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa napakasaya at pinakamasiglang programa. Well, of course, the Medyo Late Night Show with Jojo A. Wow, thank you. Thank you very much, ha? Ano yung ginawa mo yun? Alam mo, nung napanood ko yung viral video na yun, sabi ko, pag ako ikakasal, pag pumasok ang gano'n, sabi ko, ano to? Ano naman to, yung Miguel, ginagawa mo, Leon? Tumas nga muna, magpo-propose ako eh. Kasi kilala mo. Hindi ka nakilala nung nandun. Controlled naman yun, bro eh. Oh. Kinausap ko yung lalaki mismo. Hindi ako kakilala ng babae. Marami akong tinanong, baka mamaya may sakit yung babae. Tapos, controlled. May rehearsal kami. May rehearsal ba kayo, ha? Tapos, alam nung mga magulang ng babae at saka mga magulang ng lalaki. Yung babae lang talaga. Na talagang gugulangan nyo yung babae. Pero okay naman yun. I'm very happy that, things are good with you. In fact, of late, I've seen your pictures in Vegas, in Hollywood. But tell us about your Hollywood stint. Sobrang nakakatuwa, bro, dahil alam mo yung, di ba, nung una, bago ako umalis papuntang New York, na-invite kami sa Tribeca. Tribeca is being founded by Robert De Niro. So, nakakalula na hindi ko sukat akalain. Nakausap mo ba si Robert De Niro? Hindi ko siya nakausap kasi nung first day siya nandun. Pero nakilala ko si Michael Moore. Michael Moore. Yan, tapos si Danny Aiello. Danny Aiello. Yeah, idol din yun. Nominee. 3 times. So, inantay niya talaga ako, tapos niyakap niya ako. Marami siyang mga sinasabi tungkol doon sa pagganap ko sa pelikula. Anong movie nga yun? Sorry, before you left kasi yun ang pinag-usapan natin. Yeah, Graceland. Graceland, right. Directed by Ron Morales. Tapos, nung last February 2, gusto ko lang mag-thank you sa Ani ng Dangal Award. Yan, okay. Sa pagkilala. Maraming salamat sa National Commission for the Culture and Arts sa pagbigay ng papuri at parangal sa aming pelikula. Sa ngalan po ng aming direktor na si Ron Morales, mula po sa kaibuturan ng aming puso habang kami nabubuhay. Hindi po namin makakalimutan ang iyong pagpapahalaga. Mabuhay po kayo sa inyong kabutihang loob. Right, and mabuhay ka for being very good in your art as well, pare ko. And as an actor. Bahagi kayo ni Kuya mo ng aking paglinang sa aking mga kaalaman. Nakakatuwa nga, bro, dahil sobrang suporta ng mga Filipino community. Kung saan man ako mapunta, Philadelphia, Toronto, Las Vegas, New York, California, San Diego, Toronto. Sobra. Talagang ang pagtanggap sa'yo, no? Oo. Hindi, gano'n naman talaga. At least, kasi through you also, yung Filipino pride is enhanced all the more, no? Dahil, siyempre, sa larangan ng pag-aartista, in show business, iba rin yung, iba yung glamour sa arte.
no? Ikaw, you form part of the art and then comes the glamour. Maraming Part salamat, of it, di ba? So, maganda yun. Mabuhay ka ngayon. So, what are you going to do now for the next, is there anything that new that's Nakakatuwa, happening bro, with you? kasi nung nasa Tribeca ako, may lumapit sa akin na isang Filipino-Chinese na naka-base sa New York. Tapos sabi niya sa akin, bro, gusto ko yung ginawa mong atake doon sa pelikula nyo. Sabi niya, gagawang kita ng pelikula, ikaw yung bida. Wow. So, nasubmit na siya sa mga festivals abroad. So, inaantay ko na lang, hopefully, bago magtapos ang taon. Good. What's in the offing for you, pare ko, in the next few months or so? Mayroon kaming bagong katatapos lang na pelikula, yung El Peste Romanza. El Peste Romanza. Ang director namin ito ay si Richard Somes. Okay. Gumaganap ako bilang rockstar. Rockstar, no? Na madalas mapagkakamalan sa Amerika na, madalas ako tinatanong, bro, are you a rockstar? Wow! Tindi mo, daming yung chicks siguro. Hindi naman. Oo ka lang ng oo, di ba? Alam mo naman, bro, pala kaibigan lang tayo. Akala ko, pag tanong sino babae, are you a rockstar? Sabi ko, I'm not, I just rock. Wow! Yeah, tapos mayroon akong, ayun, sa kaibigan nating director kay Ian Del Carmen, Sabine, na first time sa buhay ko, gumanap akong beautiful boy. Beautiful girl. Oh my God. Okay. Tapos ito yung bago, bro, A Farmer with a Glowing Shell. Okay, Yung that's bida na intended siya para sa festivals international. Alright. Hopefully. Well, there's a lot of things happening for you, Leon Miguel, and I congratulate you, pare ko. Thank you very much Maraming for sharing salamat, your bro. time with us and letting us know what's happening to you every time, pare ko. No? Thank you. Thank you so much, bro. Thank you.